Magandang gabi sa bawat isa, no? Yung mga nakikinig sa iba't ibang lugar, binabati ko kayo. Tuloy tayo sa yung ating pag-aaral sa gabing ito, no? Yung share natin. Yung ating paksa din sa aklat ng Corinto, sinulat ni Apostol Pablo, dito sa 4, 16 hanggang 17. Ay, kalawan. Pero dito, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ibig sabihin, meron pag nagsumusumo ka, tayong mga maging man to, anong mang uri ng pagkataon, mananampalataya o hindi, yung katawan nababago talaga yan. Lalo pagka nagkakaedad ka, matanda ka, yung pagbabago talaga. Pero sa yung patutunan nito ng Apostol Pablo, ang nanghina lang yung ating physical na katawan, no? Pero yung spiritual na buhay natin, ibig sabihin, palakas pabago. Nag-iiba to, no? Ito yung patutunan niya dito sa Pilipos, no? Dito sa aklat ng Pilipos sa 3. Sa 13, sabi dito. At 12 muna. Hindi sa ako ay nagtamo na o ako ay nalubos na. Kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling mabot ko yung kinabot naman sa akin ni Kristo. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot katapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutulong ang mga bagay na hinarap. Yung dating, alam ko natin yung pagkakatawag kay Apostol Pablo. To sa kautusan, no? Biyasa, no? Sa kautusan siya ng unang tipan, no? Kautusan ni Moises, sabi siya unang tinawag bago tawagin ng ating Panginoon sa Kristo. At yung ugali, yung mga niya, di ba? Yung pagsunod niya tungkol sa utusan. Pero nung tawagan siya ni Kristo, nagbago ito, no? Kunin po sa kung ianod natin sa physical na katawan, nababago ito. Nagkakaroon ng pagbabago. Dahil sa pananampalataya kay Kristo. Yan po yung natin sa ko. Nagkakaroon ng pagbabago talaga. Yung inaano rin sa ating aralin, binabanggit yung physical na katawan, nagbago. Pero sa bagamat nagkakaroon ng pagbabago, yung pananampalatayaan nila hindi nagbago, kundi patuloy na tumatag na. Patuloy siya ng pagpapayag ng anumang dumating na mga pagsunod sa kanya. Natin, kanina binasa din sa kwarto, pinag-usig siya, bilanggo, pinagpalot. Ganun niya sa Apostol Pablo. Hindi niya tinalikuran, inatang sa kanya ng Panginoon. Bagamat yung ito, nakulong nga siya, hanggang sa kamatayan niya. Ito mga sulat na to, habang nandun sa kulungan, yung pinahayag niya yung katwiran ng Diyos, no? Hindi siya nabiktuan. Ano po yung ang ng ating Apostol Pablo, no? Maging doon sa ibang mga apostol na tinawag, talaga yung paggawa nila tungkol sa Diyos talaga. Kaya napakalaga na yung inatang sa atin, wag nating alisin. Sabi ni Apostol Pablo dito sa
sa gawa, di ba? Then, maging ano yung buhay niya, inaalay niya yung buhay niya. Hindi niya minahal yung kanyang buhay. Nawarin sa kanyang mahalaga. Sabi sa 20, "Datapat hindi ko minamahal ang aking buhay. Nawarin sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatuto ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos." Ganun po, no? Sa kamatayan ng misyon. Sabi rito sa 19. Sa 20 pa rin, 19. "Na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa mga pagbagay ng mga bukid." Ano po yung nangyayari sa kanila? At sa atin, nagkakaroon din tayo ng pagkipis, yung para yung pagpapagal ba, no? Kasi pagka hindi ka nagpagal, hindi ka rin kakain, hindi ka gumawa. Kaya ito yung pananampalataya na ibinigay sa atin. Ang pananampalatayang walang gawa, sabi, baok, patay. Sabi ni Santiago, diba? He said, 2:17 ng Santiago. Kaya kailangan talaga yung gawa natin, no? Para sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Dito sa liputan kasi ang buhay ng tao para sa minsan sa kanyang sarili, sa pamilya. Pero nung matanggap natin ang pananampalataya sa ating Panginoon, hindi lamang yun ang iniisip natin. Kundi bawat sa hindi sa mananampalataya na tinawag, hindi lang sa ating sarili, no? Kaya yung pagpapagal nila talagang yung pagpapagod nila. Sabi rin sa 6:9 ng Galatia, "At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa panahon tayo magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimado. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya." Yun po yung yung nakakalugod sa Panginoon, yung ginagawa natin. Kaya sinabi ko kanina, yung iba kasi dito sa sanglibutan, iniisip niya yung dito sa sanglibutan, yung mga bagay na dito sa sanglibutan. Kaya nga sabi niya yung Matthew, di ba, sa 6:19, huwag kayo magtipon ng kayamanan sa ibabaw ng lupa, yung sa langit, hindi mananakaw, hindi pa tayo nangutang. Yun ang yun. Pero sa liputan, iba, ibang ang pananaw ng pananaw. Laging defense sa liputan. Alam natin yung isang liputan ito, bibigis ito, wala. Pero yung kanyang salita, ama na natin. No? Kaya, pagtibay natin yung ating usog sa pananampalataya. Ito yung sa ating bagamat nanghihina tayo dun sa mga nararamdaman natin yan. Pero alam natin na sabi ni Juan dun sa 16:30, sa sanglibutan ito ay mayroon kayong kapigatan. Initlaksan niyo ang loob, aking denied ang sanglibutan. Taday din natin yung mga bagay na dumating sa atin. Pagsubok sa pamagitan ng ating pananampalataya. Diba? Unang 1:5-3, 5:4. Yung pananampalataya natin ang idadagdag sa mga dumarating na kapigatan ito. Yung mga sakit na naranasan natin ngayon, yung karamdamang walang kagamitan sa buong mundo. Kailangan maging matatag tayo kung saan. Kasi meron naman tayong ang gamot dyan. Ang Panginoon hindi nagpapabayaan. Iingatan niya yung kanyang mga banal. Tapos susunod ka lang din sa kanyang utos. Sabi rito sa meron kasing sa 6:27 ng gawa ay ng 1.
sabi rito, gawa 2, 6:27, sabi rito, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na pagpanis. Yan ang ano talaga ng sanlibutan, yung mga bagay na pangailangan dito sa sanlibutan. Kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay ng walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng isang bigay ang Diyos. No? Yung dapat natin hanapin yung hindi nagpapanis na pagkain, spiritual na pagkain natin. No? Ito yung mga salita niya na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. No? Yan po yung nasa ng Panginoon. Kung gumagawa man tayo sa mga ito, kasi kailangan pa rin natin kumain. No? Pero hindi Matthew sa 6:33 ng Matthew, diba? Dapat hanapin mo na yung kanyang kapiran at kanyang kariyan at ang lahat ng bagay ay pawang karagdag sa siya talaga ang unahin. Kasi kailangan pa rin natin yung mga bagay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos kung tayo susunod sa Kanya, no? Sa mga kanyang masalita. At pa rin itong ating aralin, sabi rito, ganun lang ang buhay ng tao. Kasi ang buhay naman ng tao hindi yan malagi. Talagang may oras tayo. No? Nagkakasakit, may mga naramdaman tayo. Nagkakasakit, no? Nanghihina, kumisan. Pero hindi tuluyan ng hina. Sabi nga, pag nabuwal ang isang batuit, ibinabangon niya ito. Ganun yung kalagayan natin pagka tinawag ka ng Panginoon. Kasi umaasa tayo sa kanyang kaligtasan. No? Kumantong isang libutan ito na kaanin nila yung masama, hukuman nila. Huwag tayo mapasama din sa napapahamak, kundi sa napasama tayo din sa inilala niyang kaharian. Yung kaharian na hindi magigiba. Kasi merong itong kaharian na to sa sanlibutan. Puro pagpuputol-putol yan, magigiba yan. Meron talagang isang kaharian na inilaan ng Panginoon. Ang sanlibutan ito, sunubi niya sa po, lupa. Pero may binigay na inilaan ng Diyos na kaharian hindi magigiba. Sabi sa 2:44 ng ganyan. At sa mga kaarawan ng mga hari niya ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kaharian ito. At niya ilalagi pagpakailanman. Doon tayo inilala ng Diyos. Doon sa kaharian na inilaan niya. Kasi ang tao tumitingin talaga dun sa mga nakita . Yeah. To see is to believe. Yan yung pananampalataya niya. Mga himala, no? Mga milagro. At kung walang milagro, hindi siya sumasampalataya. Hindi niya apostol na may nag-alinlangan pa di ba? Si Tomas. Isang alagad niya to. Nag-alinlangan. Kung may deity ko ang aking daliri dun sa kamay na pinagpakuan. Sabi, basahin natin dito sa 25. Sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad. Ito yung muling pagbalik ni Kristo, no? Nung maano na siya. Yung ikatlong araw na. Nung magpakita sa mga apostol. Nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay, ang butas ng mga pako, at may shoot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako. Ang aking kamay, may shoot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus ng pipinig ang mga pinto at tumayo sa gitna, at sinabi, kapayapaan ang sumayo. Nang magkagawi, sinabi niya kay Tomas, idayti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay, at idayti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran.
At huwag kang di mapanampalatayain, kundi mapanampalatayin. Sumagot si Tomas at kanilang sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yung hindi nakakita, at then may nagsisampalataya. Mapapalad daw yung hindi nakakita. Kasi yung ano natin, yung pananampalataya, yung mga bagay na hindi nakikita yan eh. Diba? Papanatagan. Sabi doon sa Hebreo 12 at 11. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Isa sa atin yun, yung mga bagay na hindi nakita. Pinaniniwala natin. Kasi, kumbaga sa pag-asa yun sa atin. Yung pag-asa hindi mo pa nakita eh. Sabi dito sa Roma, di ba? Sa Roma 8. May Roma 8:24, sapagkat tayo'y piniligtas sa pag-asa. Yung pag-asang yun ang pananampalataya natin. Pero sa sanglibutan, yung pag-asang yun, ganun din. Hindi pa rin nila pero kung umiinig po ka, may aasahan ka. Yeah? Nagdanap sa aasahan mo yun. Maliban na lang kung hindi disgas ang mangyayari. Yeah? Ganun pa rin, maski meron kang hindi ka sigurado. Ganun din yung pananampalataya natin eh. Maski meron na tayong pananampalataya, kung tayo magpapabayarin, hindi tayo mag-iingat, hindi natin matakamtan yung pag-asa niya. Kaya sabi ko, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, dapat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kahit sino ang umaasa sa nakikita, dapat kung nag-isisiyasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayon, hinihintay natin may pagtitis. Yung pagtatanggap natin pananampalataya, di ba? Kasama yung pagtitis din. Yung mga gawa. Kung anong pagkakatawag sa ating Panginoon Kristo, di ba? Ganun tayo. At tinawag. Siya yung naging halimbawa sa ating, doon sa kanyang mga ginawa. Tinawag tayo para maging banal, no? Kasi yun ang target natin. Yung kabanalan. Kasi walang makakarating din sa pupunta natin. Kaya nga, ilagat natin yung ating hanapin natin yung mga bagay na nasa taas. Huwag dito sa mga bagay na sanglibutan sa ibabaw ng lupa. Kasi ang sanglibutan lumilipas. Ang masalampitan niyan, mga bagay na rito yung kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa sabi dun sa 2:15 ng ikalawang Juan, di ba? Nawawala na to. Ilagak natin ang ating pag-isip sa mga bagay na nasa taas. Hindi yung inaano yung pag-iisip natin, yung mata natin, doon natin itingin. Dito pa rin sa Hebreo, sabi rito sa Hebreo 12, 1 hanggang 2. Kaya't yamang napupugpug tayo ng makapal na bilang ng mga sakit. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuing may pagtitis ang takbuing niligay sa harapan natin. Gaya ni Kristo. Namasdan natin si Jesus. Si Kristo pinataan sa atin. Pinapatingin na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang iniligay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ano po yung pagkakasubo sa ating Panginoon sa Kristo? Dinampanan niya yung pagkakaano sa ating Panginoon sa Kristo. Dinampanan niya mga bagay ito. Kasi dito sa sanglibutan ano to Kitanin to sa sanglibutan ito
Di ba si Kristo nung subukin, yung maano ni Satanas, di ba, nung tuksoy siya. Sabi dito sa, hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Inaano siya ng pagkain. Hindi lang daw sa tinapay. So, ipinapag-utos sa kanya na gawing bato, ay gawing tinapay yung bato. Sabi ni Kristo, hindi lamang sa tinapay na buhay. Tapos dinala siya dun sa sa isang bulok, sabi rito 4:8. Huling dinala siya ng diablo sa isang bulok na lubang matas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kalulatan nila. At sinabi niya sa kanya, tanas to, lahat ng mga bagay nito ay ibibigay sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Ito ba? Si Satanas ang magpapasamba sa kanya. Nang magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon ng Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Ingatan natin yung pananampalataya binigay sa atin bawat isa. Kasi may posibilidad na nandun ang Satanas, mga puwet daw, manalangin, sabi sa 5:8, mga pigil, ang iyong kalabang diablo ay umungal na parang leon na umanap na mas sila. 5:8 ng unang Pedro, ang ganyan. Kaya ingatan natin yung pagkakatao sa atin. Kasi nandun, daraya yung kaaway natin. Siya rin yung tumutokso sa atin. Hindi siya yung mga hinirang niya na yung mga hinirang ng Diyos, yun ang pinukuha niya para magdulog sa sarili at magmana ng buhay ng walang. Kaya sabi doon sa kung ano yung yung kasi natin, iniasik, yun ang aanihin eh. Kung nag-asik ka sa laman, sabi doon sa Galatia, di ba? Ano ang aani natin? Kasiraan. Pero kung nag-aani tayo kung nag-asik tayo ng ukol sa Espiritu, buhay na walang hanggan. Pipiliin natin yung ukol sa Espiritu. Kaya magsilagad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang laman. Kasi nagkakalaban yan eh. Kaya po, ingatan natin yung pagkakatao sa atin, yung pananampalataya pinag-usapan. Kasi kung hindi natin iingatan, no? Nabubulit tayo doon sa masisilo tayo. Ngayon, may pang silo ang nakalaban. Yan ang gawain nila eh. Gawa niya mangsilo ng hindi kanya, ng hindi mananampalataya. Kaya sabi rito sa para alam na natin yung utos eh. Maiingatan natin yun. Hindi tayo gagawa ng masama kung yung utos na nasa atin. Sabi sa Ecclesiastes, di ba? Ang nag-iingat ng utos, yung kasama ng 8:5, ay hindi pa alam ng masama na sa. Kaya po yung natin, iniingatan ng bawat sa lahat ng paglakad natin. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin sa Kanya at Kanyang papangyarihan. Ganun po yung pagtiwala natin sa Panginoon. Si lahat ng bagay nasa sa Kanya. Sabi rito sa aklat ng Kawikaan, sabi rito sa 22, sabi rito, yung pag-aasik mo, siyang nag-aasik ng kasamaan ay aani ng kapamakan. Kung doon tayo mag-aasik tayo ng kasamaan, natural na yung kapamakan ng aani natin. Kaya ingatan natin yung mga salita na inilagay sa ating bibig, sa ating puso. Sabi sa 1960 ng Kawikaan, ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang walang babala sa kanyang malakad ay mawamatay. Natin pabayaan.
Panginoon Panginoon sa atin. Kasi kung ang batas ng ano kasi, kung pababayaan siya, pababayaan tayo. Ayun ang Panginoon. Panginoon po, Panginoon, magandang gabi sa bawat isa. Salamat.